Hello, kamusta po? Sa ating video ngayon, tatalakayin natin ang pinakahuling update tungkol sa panahon at ang pag-usad ng Bagyong Leon. Ito ay isang mahalagang impormasyon upang tayo ay makapaghanda at makaiwas sa mga panganib dulot ng masamang panahon. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel at pindutin ang bell para sa mga susunod na updates. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Leon ay itinuturing na isang malubhang tropical storm na huling nakita sa distansyang 735 kilometers sa silangan ng Itsague, Isabela. Ang lakas ng hangin nito ay umabot na sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna ng bagyo, habang ang mga bugso ng hangin ay umabot sa 125 kilometers per hour. Sa ngayon, ang bagyo ay gumagalaw sa direksyong kanluran-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa pag-usad ng Bagyong Leon, inaasahan ang pag-ulan at mga bugso ng hangin sa mga lugar gaya ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Maari rin nating makita ang mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkakaroon ng thunderstorms sa buong Ilocos Region, timog na bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, at Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila at timog na bahagi ng bansa, inaasahan ang mga bahagyang maulap na kalangitan na may mga nakahiwalay na pag-ulan o thunderstorms. Hindi pa ito ang katapusan ng Bagyong Leon, kundi isang indikasyon lamang ng localized thunderstorms. Dahil sa patuloy na paglapit ng Bagyong Leon, naitaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes Region, Cagayan at mga Babuyan Islands, pati na rin sa mga sumusunod na lugar: Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon, at Polillo Islands. Naitaasan din ng Signal No. 1 ang Camarines Norte, silangang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, at hilagang silangan ng Sorsogon. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng pag-ulan at thunderstorms sa susunod na 36 hours. Ayon sa pinakahuling forecast track mula sa Pag-asa, ang bagyo ay patuloy na gumagalaw sa kanlurang hilagang kanluran o hilagang timog mula ngayon hanggang bukas ng umaga. Maari itong maglandfall sa silangang baybayin ng Taiwan sa Huwebes at posibleng lumabas sa ating area of responsibility sa Biyernes ng umaga o hapon. Mahalagang tandaan na ayon sa mga forecast track ng iba't ibang weather models, may mataas na posibilidad na ang bagyo ay lilipat patungo sa kanluran na maaaring magdulot ng pagbabago sa landfall nito, posibleng sa bahagi ng Batanes. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang tinatawag na rapid intensification, kung saan ang bagyo ay maaaring umabot sa kategoryang typhoon sa loob ng 24 hours. Dahil sa paborableng kondisyon ng mga tubig na daraanan nito, hindi rin maikakaila na maari itong umabot sa kategoryang super typhoon bago maglandfall sa bahagi ng Batanes Island. Sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong ito, mahalagang maging alerto at mag-ingat dahil ang bagyong ito ay medyo malakas. Dahil sa malapit na bagyo, maaring tumaas ang alon sa mga bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, pati na rin sa silangang baybayin ng Cagayan at Isabela. Ito ay nagiging delikado para sa mga mangingisda at mga naglalayag sa mga masalimuot na dagat. Ito ang pinakahuling update sa ating sitwasyong pangkalikasan. Mag-ingat tayo at patuloy na makibalita sa mga susunod na updates. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang bell para maging updated sa lahat ng balita tungkol sa panahon. Hanggang sa muli!